Purihin ka mong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, maraming salamat sa pagkakataong ibinibigay mo upang ang online piging na Word of God Daily Gospel ay may bigay ang pagka-espiritual na kailangan namin sa pang-araw-araw. Sama-sama po tayo manalangin, humingi ng kapatawaran, magpuri at magnilay sa mabuting balita ngayong Martes. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, kapuri-puri ang iyong kapangyarihan, kapuri-puri ang iyong pag-ibig sa bawat isa. Tunay nga na kami nabubuhay sa habag mo. Nawa Panginoon, sa mga oras na ito, ay lumapit kami sa iyo na may kababaang loob. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating mga karumihang nagawa sa mga nakalipas na oras. Ama sa langit, lumalapit ng may kababaang loob ang abang lingkod. Humingi ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang, mga kasalanang naisip, sabi, at ay kilos. Pagkalinisin mo, Panginoon, ang aking isip, ang aking espiritu. Come, Holy Spirit, I need you. Hinihingi ko po sa ngalan ng Panginoong Hesus ang karunungan, ang discernment, upang sa ganun gamitin mo lamang ang instrumento na daanan ng iyong mabuting balita. Tayo din, upang kapuspusan ng Banal na Espiritu ay mapa sa atin, sama po kayo, yung manalangin. Ano man ang dinadala natin kapaguran sa buong maghapon, hayaan natin ang salita ng Panginoon na magbigay sa atin ng kapahingahang espiritual. Hayaan natin ang salita ng Diyos ang gumamot sa ating mga spiritual na karamdaman. Hayaan natin ang salita ng Diyos ang bumusog sa ating nagugutom na espiritu. Lord, dalangin ko ang kapuspusan ng Banal na Espiritu ay pagkaloob mo sa bawat isa. At sa oras na ito, in Jesus' name, ano man ang kapaguran, ang suliranin na hinaharap ng bawat isa, tanggalin ito, Panginoon, sapagkat nandito ka sa tabi namin, uupo lamang kami at makikinig. Mabilhian mo nawa ang aming puso ng iyong mabuting balita na magiging kalakasan namin sa paglaban sa araw-araw na spiritual warfare na hinaharap namin, Panginoon. Maraming pong salamat, O Lord. Sa iyong papuri, dakilang Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, at sa pundong patnubay ng Banal na Espiritu. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka mang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid kong minamahal, ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
ang talinghaga ng malaking handaan. Narinig ito ng isa sa mga kasalo niya. Roon at sinabi sa kanya, "Pinagpala ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "Isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang alipin at ipinasasabi sa mga inanyayahan, 'Halina kayo. Handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan kong itong puntahan. Kayo na sanang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa, 'Nakabili ako ng 5 magkakapares na baka at kailangang masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na sana ang bahalang magpamanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa, 'Ako'y bagong kasal, kaya't hindi ako makakadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, 'Pumunta ka kaagad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag, at mga pilay.' Pagkatapos sinabi ng alipin, 'Panginoon, nagawa ko na po ang inutos ninyo, ngunit marami pang bakanting upuan.' Kaya sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan, at pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isiman sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa.'" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Amen. So, kamusta na po ba? Welcome po sa The Word of God, Daily Gospel, na kung saan ang layunin ng online piging na ito ay palaganap ang mabuting balita araw-araw through Facebook Live o through social media. So, maraming salamat sa Panginoon. Ilang oras na lang matatapos na ang November 7, 2023. At ang Tuesday Gospel po ang ating pagninilayan. And ito pong binasa natin na mabuting balita ay mula sa pagbasa kay San Lucas, chapter 14, verses 15 to 24. At ito ay tungkol sa ang talinghaga ng malaking piging o malaking handaan. Amen. So, tayo pong mga Pilipino, alam naman po natin na kapag meron pong handaan, dalawa po ang naghahanda. Yung halimbawa, ang handaan ay kasal. Siyempre, punong abala dyan yung mag-asawa. Iniisip na nila sino ba yung mga iimbitahan, yung invitation, yung catering, yung mga susuot nilang damit, makeup, sino ba ninong, sino ba ninang, saan ba venue, ano bang mga tugtog ang patutugtugin. Kumbaga talagang sobrang busy at sobrang magastos ang paghahanda sa isang kasal. So, yun namang iimbitahan, naghahanda din yun. Kung halimbawa, naimbita ka sa kasal, iniisip mo na bilang isang bisitang dadalo, ano bang regalo ibibigay ko? Ano ang susuotin ko? Ano bang gagawin ko para ma-set ko yung schedule ng kasal na kaibigan ko sa tamang date na hindi masasabay sa trabaho ko? So, both parties ay naghahanda sa handaan o sa piging o palagay nga natin is wedding na gagawin. Pero, may mga pagkakataon din na iniimbitahan ka kasi halimbawa 100 lang na mga bisita ang kailangan na imbitahan. Kasi syempre, maaari yung catering mo good for 100 people o person lang, no, per head.
And of course, yung iniimbitahan mo, syempre malapit sa puso mo, since minsan ka lang naman ikakasal, pinipili mo na talaga sino ba yung papupuntahin mo kasama sa 100 guests. Ano pa? Kaya pag nakakatanggap tayo ng invitation, kahit anong okasyon yan, kasal, binyag, birthday, o kahit hindi ganun, o kahit ano sa fiesta, basta yung may handaan, may kainan, bigyan po natin ng halaga yung pag-invite sa atin. Huwag natin siyang isnabin. Kasi pinaghirapan yun nung naghanda. Alam mo yung tipo nga, halimbawa ako yung naghanda sa kasal. Handa ng lahat, no? Lahat ng kakailanganin, no? Pati yung pera na ginastos para may handa yung kasal. Nandun na. The time, the effort, the money, and the love yung sa taong iimbitahan mo. Sa madaling salita, yung bisita na pupunta, ready na ang lahat. Wala na siya problemahin. Pagdating na doon, meron ng reception, meron ng celebration, may video na, meron ng photographer. Ang intindihin na lang niya kung paano siya pupunta sa lugar na yon, kung ano susuot niya, kung ano yung ireregalo niya, o kung minsan kahit walang regalo, basta importante yung presence mo nandun ka Huwag natin isipin niya, ay, hindi ako pupunta sa birthday niya, wala akong regalo. Hindi naman yung mahalaga Ang mahalaga, yung presensya. Kasi hindi na yung mauulit. Kaya kailangan, nandun ka para pag nagpa-picture, kasama ka sa picture. Pag nag-video, kasama ka sa video. So, ganun po yung nangyayari, no? Kapag may handaan, dalawang magkabilang panig ang naghahanda. Pero may mga kaso na inimbita ka, pero ikaw, maraming dahilan. Yung ayaw mong pumunta. Yung sa 100 guests nga, pinili ka na maging isa, pero ayaw mong pumunta.